Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, sorry ha. Galing kasi ako sa ghost hunting eh. Pero may nagtatampo sa akin, hindi ko daw nabate. Sana ba yun? May dami kasing message men eh. Ito katulad nito, no, pa-shoutout daw sa misis niya, si Sir Paul Perez sa Canada, si Ma'am Marlene Perez. Okay, shoutout sa inyo dyan sa Winnipeg, Canada. Ang problema kasi, men, sobrang dami na ah, sorry, hindi ko talaga matrack down yung iba. May nagtatampo sa akin na hindi ko daw na bati eh. Tapos inap niya uli. Hindi ko na talaga makita. Sino ba yung ano? Ito si Ma'am Ivy Tebes. Alam ko nabati ko ito, Ma'am Ivy Tebes. Siguro may video ka lang na na-miss ko. Ay dulong bungo pa shoutout kay Lenny Ding Sala at Lucas from Ayala, Zamboanga City. Hello, Lenny at Lucas. Hello po sa Zamboanga City. Alam ko na bati ko yan. Siguro na lost track lang ni Sir, no? Tapos ito si Sir Kenneth Cuenco from New Zealand. Hello. No. Anyway, ano ang pag-uusapan natin? Ito, yun na naman, yung sa LGBTQ, no? May nag-share na naman sa akin. Yung, yung sa may part 2 pa pala yun. Yung transgender women ay babae daw talaga. Ito naman, bakit pahaba ng pahaba ang LGBTQIA+. Panoorin nga natin to si Sir. Bakit pahaba ng pahaba ang LGBTQIA+? Language evolves with society. May mga labels o mga pangalan na dati ay hindi nag-e-exist pero ngayon ay nandito upang bigyang recognition ang mga nag-a-arise na pangyayari o identidad. Dati wala naman tayong salita para sa selfie o kaya sa emoji. Pero because of society and language also evolved with it. Because gender is cultural, marami rin pong mga kasarian na recently lang na discover at nare-rediscover natin muli. South Asian cultures, nandyan ang mga Hijra. In Polynesian culture, nandyan ang Mahu. In Native American cultures, nandyan din ang Two-Spirit. At sa Pilipinas, even before we were colonized, mayroon na rin po tayong mga tinatawag na mga babaylan, katalunan, asog, at napakarami pang iba. Basically, to denote na may mga cisgender women at transgender women na naging Wait lang ha, medyo para sa akin ha, para sa akin. Medyo sablay yung ikumpara mo yung selfie eh. Yung selfie kasi, wala kasing tawag doon kung ano man ang ginagawa mo na ganyan. Paano matutukoy mo yun? Parang nagpipicture ka sa sarili mo. Wala na bang nag-i-exist na term na para doon eh. Kaya pinanganak yung word na selfie. Tama? Yung sa inyo kasi, may nag-i-exist ng word dyan noon pa na pilit nyo lang binabago. Diba? Lalaki or babae, para lang, diba? Or kung halimbawa, kung bading man, binabae. Actually, yung pagiging bisexual, no? Bakla pa rin yung ano eh. Halimbawa, lalaki ka, no? May asawa kang babae. Tapos naramdaman mo may ano kang sa lalaki, no? May pagnanasa ka sa lalaki. For me, bading pa rin yun eh. Kahit sabihin mo silahis eh. Ba't kailangan i-category? Sa bagay, no? AC/DC, pwede sa lalaki. Kaya lang, yung mga ganito, kasi, sa inyo na lang yan eh. Di ba? Pwede, no? Girl, boy, bakla, tomboy, period.
leader ng ating mga pamayanan at binigyan sila ng paggalang at respeto bilang mga pinuno. Ngayon, nakikita natin ang mga ganitong identidad sa bakla, isang umbrella term to denote queer Filipinos. At kung sinama natin lahat ng mga cultural gender identities sa buong mundo, matatalo talaga natin yung alphabet. For brevity, for academic purposes, and sometimes media reporting, ang ginagamit na lamang nating salita ay LGBT, LGBTQIA+, basta nandoon yung plus, o kaya naman ay queer, isang umbrella term to denote members of the LGBT community. Kaya po may plus dyan, kasi best in math kami. Charot. Ako si Vince Hiban, National Convener ng Pride PH, at isang LGBTQIA+ advocate. At ito ang Real Stock. Pinahirapan pa tayo, no? Ano sabi sa comments? Gumawa ka pa talaga ng part 2, ha? Diba? May part 2 pa ang animal, sabi ganun. Nagtataka lang ako hindi nanganganak mga bakla pero dumadaan. Kabadingan na yung ABS-CBN. Hindi, sa totoo lang, diba LGBTQIA daw. Kasama dyan ang lesbians, no? Bakit parang may ingay mga bading lang? No? Yung ibang LGBTQIA parang wala naman. Anyway, meron na naman dito. Ito ay yung sa Akbayan Party List. May sinasabi siya dito regarding dyan, no? Kaya ang tawagin. Diba, alam niyo yung nauuso yung Charmaine? Yung Charmaine na, diba, orange daw, pero wala man lang daw uniqueness yung pangalan niya, kung ano daw yung kulay niya yung pangalan. Kaya Charmaine daw yung gusto niya. Ano naman tong... Kung kaya ang tawagin ng sambayan ng Pilipino ang prutas na ito na Charmaine, dapat kaya din nating tawagin sa mga live names nila ang mga kapatid nating transgender, non-binary. Yung ano kasi, yung sa Charmaine na yun, it's a joke. It's a joke, hindi yun ano, hindi yung seryoso. Kasi nga boring yung ano boring yung name na Orange. Tingnan nga natin, men. Hanapin nga natin yung origins nung nung Charmaine. Hindi siya yung dahil joke yun, hindi naman seryoso yun eh. Kasi saan na ba yun? Wala. Hindi ko naman, ito. Agad na balita ako, may nahanap na akong isa. Isa ka rin ba sa mga napa? What the hell? Mari, bakit sabi nagre-reklamo ka naman? Kasi naman, naiinis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Bakit Charmaine na ang tawag sa prutas na orange? Sa isang video kasi ng content creator na kilala bilang si Baet, umalma ang prutas na si Orange dahil aniya, ni wala man lang ka-effort ang ibinigay sa kanyang pangalan. O, di ba ikaw ang pangalan mo ay Mango? At tapos? O, Mango ka, di ba? Buti pa nga raw si Mango. Mango ang pangalan, pero dilaw naman. Kaya suggestion ni Orange, what if? Baka lang naman, pwedeng Charmaine na lang ang kanyang pangalan. Yung pangalan niya, hindi naman dahil may meaning yun, sexually. I mean, alam niya naman na, na prutas siya. Ang pangalan na to, pangalan, hindi siya, hindi siya yung katulad na sa inyo natatawagin kayong babae kahit, iba yun. Parang ganito yun, Sana ang pangalan ko na lang, Norman. Ayoko ng bungo. Nakakahiya. Pag pipirma ako ng documents, bungo yung... Yun kasi, walang problema dun eh. Kasi lahat kasi tayo, may mga pangalan tayo. Iba yung tinutukoy doon sa kasarian natin. Parang ganito, no? Ito ay cellphone. 'Di ba? Pero ang pangalan nitong cellphone ko, Oppo. Yung brand. Tama? Or, wag na lang ito, no? Yung pusa ko, ang pangalan Salem. Salem ang pangalan. Salem.
minsan tinatawag ko lemlem. I mean, yun, pwede yung pangalan yun eh. Pero hindi ko siya pwedeng tawaging aso, kahit gusto niyang maging aso. Pusa pa rin siya. Parang kayo. Ano ba naman ito? 'Di ba ito yung madaldal sa 'di ba, sa Congress. Ano ba naman 'to? Medyo yung sablay yung paliwanag niya, ikukumpara niya yung Charmaine sa sa yung tawag sa kanila. Hindi pwede. Hindi naman oo, no, ang pangalan mo identity nga naman, pero yung tinutukoy na kung ano ka, parang ganito, no? Feeling ko puno ako eh. Gusto ko itrato niyo ako bilang puno. Hindi pwede. Pangalan kasi itong tinutukoy nito. Ano ba naman to, si Sir? Kung kaya ang tawagin ng sambayan ng Pilipino ang prutas na ito na Charmaine, dapat kaya din nating tawagin sa mga live names nila ang mga kapatid nating transgender, non-binary at intersex. Kaya ipinail natin ang Lived Identity Recognition Act, also known as Charmaine Bill. Pero grabe yung naranasan naming bashing online. Ang daming mema, ang daming kumukontra. Pare-parehong argumento na 3 dekada na nating naririnig. Paulit-ulit. Hindi naman kasi essential yan, min eh. Gusto Actually, yung gusto mong na yan, gusto mong mangyari na yan, pwede naman mangyari sa mundo nyo yan. Magtawagan kayo doon. Ito yung matagal ko sinasabi eh. Parang, anong purpose ng batas na yan? Para, luhuran namin? Makumpel kaming magsinungaling sa sarili namin? Yun ba yung purpose ng batas na yan? Kung tutusin kahit walang batas na yan, makukuha nyo naman yan eh. Yung mga taong gustong sakyan yung kahibangan nyo. Di ba? Or kayo, no? Maglukuhan kayo doon na pare-pares kayong babae kahit hindi. Wala namang huhuli sa inyo doon eh. Kahit gawin nyo yun eh. Ang problema kasi, pipilitin nyo na yung ibang tao na iba yung pananaw, nasakyan niyang kahibangan nyo, men. Oo, para sa akin kahibangan ito. Huwag kayong magagalit. Di ba? Yung gusto nyo mangyari, kahibangan yan. Di ba? Hindi naman pinagbabawalan yung trip nyo na yan. Di ba? Magwala kayo kung may batas na bawal kayong mag-express ng sarili nyo. Or halimbawa, binatasan kayo na kung kayo ay babae talaga. Kung kayo ay lalaki talaga. Paparusahan ang magmi-misgender sa inyo. Pero wala naman eh. May freedom kayo. May freedom kayo. At kami din, may freedom din kami. Yung dapat na maintindihan nyo. Di ba? Hindi namin kayo pinakikialaman. Magdamit kayo dyan ng pambabae. Di ba? Pero kung i-identify kayo, no, sa isip na namin kasi yun eh. Hindi na namin pwedeng baguhin sa isip namin yun kasi magko-conflict na yun sa namin, sa prinsipyo namin. Maunawaan nyo sana. Parang ganito, no? Mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, bawal ang dinuguan, Tapos magfa-file ng batas na sa Pilipinas ipagbawal ang dinuguan. Papayag ba kayo nun? Wag na lang 'yon. Yung mga kapatid nating Muslim, 'di ba, pwedeng mag-asawa sila ng madami. 'Di ba? Mag-file ng batas sa na pwede tayong hindi pwede. 'Di ba? Kasi yun ay paniniwala nyo yun. Wala namang problema doon mag-asawa kayo ng madami kasi base yun sa paniniwala nyo. Paano naman kaming mga Kristiyano? 'Di ba? Or paano naman kaming katulad nung may nagpapasa na magkaroon daw ng Bible study. Hindi na ba nagpasa nun? Kasi pag batas kasi, obligado sumunod ang lahat eh.
'Di ba? Paano naman yung mga atheist? Maliban na lang kung i-indicate do sa batas na ang mga bininyagang Kristiyano ay obligadong umattend or 'di ba? Or yung mga maliban sa, alam mo yon, men. Pero yung ganito, yung paluluhurin mo lahat ng tao do sa gusto mong mangyari, kabulshitan naman ito. Kasi yung freedom na yan nandyan lang eh. Nararamdaman nyo lang kasi na hindi masakyan ng iba yung trip nyo. Pero meron naman sumasakay sa trip nyo at maging maligaya na kayo doon. I'm so sure sa media, no? Pag na-interview kayo, kung gusto nyo i-address kayo ng ma'am or sir, di ba? Mapagbibigyan naman kayo doon. Hindi na kailangan maging batas yun eh. Pero may times kasi na na yung sa utak mo, hindi mo talaga maaalis sa isip ng tao yun eh. Ano yung parurusahan mo pag nagkamali? For example, no, nasa customer service ako before. Madalas yan magkamali eh. Kaya ang orientation ko dyan, kayo naman, pag nakita nyo nakadamit na pambabae, yung bading, tawagin nyo ng ma'am. Pag yung, yung panglalaki yung tomboy, tawagin nyo ng sir para wala ng problema. Pati kami namang problema dyan eh. Eh, sometimes kasi, di ba, lalo na kung mukhang lalaki, kahit pa sabihin mo nakapangdamit na babae, minsan mukhang lalaki talaga na tulisan ang muka na sorry ha, yung talagang malaki ang muscle, nakikita mo, pero naka-tube siya. Alam mo yun, yung parang magko-conflict talaga sa isip mo kung imamam mo o isisar mo eh. At pag nagkamali yun, ano yung paparusahan nyo? Para naman tayong tanga. Diba? Para naman tayong gago. Ano yun? Igagapos nyo kami sa bagay na hindi naman kayo pinagbabawalan gawin? Paano naman yung paniniwala ng iba? Ano ba ito? Ano sabi sa comment section? Malaking tulong daw sa ekonomiya. Ayaw tanggapin ang ating pagkatao at ang ating tunay na kung sino tayo. Tanggap naman kayo. Sino bang hindi tanggap ito na bading yan? 'Di ba? Tanggap naman kayo eh. Sa totoo lang, yung iba sa inyo, ganito kasi, men. Yung iba sa inyo na nagpa-opera na at mukhang babae talaga, automatic na yung ma'am na ang itatawag dun eh. Hindi nyo na kailangan pagsabihan yung tao eh. Ma'am na ang itatawag dun. Automatic. Yung talagang, yung mukhang, kahit pa sabihin mo na mukhang retokado, mukhang, ma'am na itatawag dun, automatic na yun eh. Kaya lang, may iba lang talaga na transgender na mukha pa rin talagang lalaki na hindi pwede lukuhin yung sarili. Ano yung parurusahan nyo yun? Gagawin nyo naman impyerno yung Pilipinas. Sorry ha. Kayo ba? Binan ba ang sa atin, ang mga bakla? Hindi naman binaban ang bakla sa atin eh. Binan ba ang pagkukrossdress sa atin? Hindi naman eh. Nagagawa, ang layunin na lang na itong batas na to, kontrolin na lang yung isip ng mga tao. Na dapat hindi nyo pinakikialaman yun. Hindi naman kayo pinakikialaman dyan eh. But when we drown out the noise, we will hear what is essential. Habang binabash tayo, narinig natin yung pagdiriwang ng transgender community because finally, we are seeing them. Finally, we are recognizing them. And finally, we are saying that while Charmaine is a fruit, our identities are more real than a fruit. It is a part. Hindi naman binabago yung pagkaprutas nung Charmaine. Pangalan lang yung binago sa kanya na joke pa. 'Di ba? Prutas pa rin yung hawak mo. Hindi naman sinabi nung Orange na gusto niya maging hayop. Of who we are that communities and society should embrace and recognize. Pambihirang ligaya
pambihirang joy yung naramdaman ng mga transgender when we filed the Charmaine Bill. The same joy na naramdaman ng mga couples at ng mga solo parents, ng mga elderly when we filed in the last Congress yung isang panukalang batas na unang sinimulan sa Quezon City, ang Right to Care Bill. And we felt the same joy from our intersex brothers and sisters when we filed the Kagandahan Bill. The same joy na naramdaman naman ng mga taong lumalaban na ng higit 2 dekada habang papalapit na tayo sa pagsasabatas ng SOGI Equality Bill. Joy. Joy is the core of our struggle. Joy is at the heart of our struggle. And it's no Joy. accident that the name of Dahil dyan sa joy na yan, pipigilan yung kalayaan mag-isip ng iba. Diba? Kailangan diktahan nyo yung pag-iisip ng iba para dyan sa joy na yan. Ano ba? the mayor of Quezon City is... We describe pride in so many ways. A protest, a celebration. But in the end, it is It about doesn't joy. even matter. Madalas sinasabi I had ng panahon to fall. na napakarami ng mga namamatay sa AIDS. Ang sabi ng mga aktivista noon, we bury our friends in the morning, we protest in the afternoon, and we dance all night. Pride is the dance of our lives. Pride is the joy of our lives. And pride is the community that we are seeing here today. Pwede ba tayong tumingin sa universe, itaas ang ating kamay, at sisigaw natin, my struggle is valid! My struggle is valid! Love-laban tayo! Diyos ko. Pati yan, poproblemahin pa natin no? Anyway, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan.